Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat. Meron pa ba na mga nasa likuran? Meron pa ba? Ay, bukod sa inyong dalawang mga kasama natin. Meron pa ba mga kabataan sa likod? Meron pa? Okay, sige. Diyan magsisimula ka, di ka kompleto. Yok. Paano ko nga ba ipapakita? Ako kasama ako doon. Paano ko nga ba ipapakita pagmamahal ng Diyos? I pray for them. And actually, to tell you honestly, lagi ko sila in-encourage to do what is right. Kasi, yung predication ng, yung paggawa kasi natin na mabuti should be predicated doon sa kabutihan ng Diyos. Marami nga yung, nagsasabi na, just do good. Diba kanina umaga, narinig natin yan. Gawa lang tayo na mabuti, pero hindi to nag-uugat sa pagmamahal ng Diyos. Is nonsense. Kahit gano'n tayo kabuti, kung wala tayong Panginoon sa ating puso, sabi nga ni Pastor kanina umaga, is definitely nonsense. Kung ibabasa natin to sa batayan ng kaligtasan na sinabi ng Diyos sa atin through the Bible. But still, sabi ni Pastor kanina, it's still the Lord who will judge us. Hindi tayo yun. Amen? So, ayan, nasa quarter 4 na tayo. Palakpakan natin si Lord. Quarter 4. Hindi pong malakpak si Giselle, tsaka si JR, tsaka si AJ, tsaka si Kuya Junjun. Yan. Yan. So, quarter 4 na, 3 months lang. Again, planning na naman, Parang ngayon, ang hirap magplano-plano, no? And kudos sa mga conveners natin that, faithfully is, ini-embrace nila yung calling, no? Na itaguyod yung ministeryong ito, bagamat minsan marami, tayo minsan kaunti, still, ginagawa natin yung best natin to at least yung gawin natin yung panawagan ng Diyos sa atin, and that is to make disciples of all nations, di ba? To preach the gospel. Sa Friday, by the way, para lang mapakita natin, para natin papakita yung pagmamahal natin, no? Sa Friday, meron tayo ulit na pag-akyat sa taas. Sa si Cyrene. Cyrene, gusto nga niya sa Litex eh. Litex ba? Natuloy ba kayo? Ginawa niyo hindi nga. Totoo, ginawa niyo sa Litex? Wala. Ginawa niyo? Sa Litex? Akala ko namigita lang kayo sa Litex sa Sabado eh. Pero yun na nga, how would you like to show yung pag-ibig ng Diyos? Sumama kayo sa Friday. Diba? Sa Friday talaga, hindi lang nakasama nung hapon. Yung gulong kasi ng boss ko eh. Pero yung umaga magkakasama kami yung tatlo nila pastora. Parang share ko lang ang unused, hindi ganun ka-comfortable yung feeling kasi ang tatanda namin. Tapos yung mga kausap namin, mga bata, parang pinipilit na kami iwasan. Sabi nga ni Cyrene sa amin, tsaka si Angel ba siya Cyrene ba? Pansinin kasi pag marami kayo. Totoo naman yun. Kaya talagang sana nandun kayo kasi mas pansinin. Mas makikita nilang meron talagang humahayo pag mas marami tayo. Although hiwa-hiwalay, diba, hiwa-hiwalay yan eh, pero mas pansinin pa rin. And then, alam mo na kapag abot yung kasama mo, pag nakita mong merong tinatapong flyers sa baba. Noong umaga nakita ko na ang dami. Siguro may naglinis lang kaya hindi nyo na naabutan, pero dami nun sa may bandang waiting shed. Talagang pagkaabot, tatapon lang nila. And somehow, masakit, but that's our way to share the love of the Lord. Diba? Yun yung pamamarati para ipahayag o ibahagi salita ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos, na sabihin sa kanila, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba? That's sharing your love of God. Kaya sa Friday, sana lalo sa hapon, kung kaya naman natin na makibahagi, let's try and join dahil ang dami natin pwede anihin sa justice. Nasa paumpisa pa lamang po tayo ng hakbangin natin para maabot sila at eventually, pag nag-mature na yung ating activity na to is, we will try to go inside. We will go and penetrate dito sa school na ito, which we believe, mga kapatid, which we believe na inilaan to ng Diyos talaga para sa atin. And I hope every one of us is in one spirit, in one goal na gusto natin pasukin yan.
meron tayong touch doon sa gagawin na yon. Ang hirap naman nakasama lang tayo sa planning tapos hindi tayo kasama doon sa pag-i-implement. I know you have prayed yung mga hindi nakasama. I know you have prayed for these people na humayo. But then also we would like to have you there para mas marami tayo, mas nakakagalak pag humayo tayo ng sabay-sabay. Amen? So, fellowship bound by love. Ang quarter 4 po natin is connected by the light. So pag sinabi natin connected by the light, we are connected by Christ. Dahil ang Diyos o si Kristo ang ilaw ng sanlibutan. Amen? Tayo ay pinagbuklod-buklod ni Kristo. So sa next Sunday sa darating, no, mga kapatid, sa youth service, let us uphold yung connections natin sa isa't isa dahil sinasabi, ito yung kiniklaim natin eh. Pero kung tayo ay nagtatry na mag-isa, eh hindi tayo connected by the light. Amen? Amen? So wala tayong iwasan. Wala tayong supladuhan dahil we are connected by the light. So today, with honor na naumpisa ng quarter 4 na ito, I would like to invite you in 1 Peter chapter 4, verses 7 to 11. Pag-aralan natin ang salita ng Diyos mula po sa unang Pedro. Tayo lahat, basahin natin na may paggalang ang salita ng ating Diyos. Ang sinasabi dito, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. Show hospitality to one another without grumbling. As each has received a gift, use it to serve one another. As good stewards of God's varied grace, whoever speaks as one who speaks oracles of God, whoever serves as one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa mga salitang ito. At dalangin namin, Panginoon, that as we study, make our hearts listen, make our minds listen, Lord, sa nais mong ipahayag namin sa inyo, Panginoon. Kalugdan mo, Panginoon, ang mga kabataang ito na tunay na nagbibigay po ng panahon para po pag sumakitang unahin ang inyo pong katuwiran at kalulahatian, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito pong aming samat panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan natin Diyos. Hallelujah. Fellowship bound by love. Kanina, pinakita natin is yung icebreaker na yon, yung pagpe-praise and worship natin na yon, that is a part of fellowshipping. Okay? Pag sinabi natin yung fellowshipping is coming together. Okay? Wala pong binanggit ang Biblia patungkol sa batayan ng fellowshipping. But then, if you will be looking into the word itself, fellowshipping is being with people na kaparehas mo. Kaya sinabi fellow. Okay? So, ship is the relational thing. Fellowship. So, tayo dito mga kapatid ay nagfe-fellowship because every one of us ay pare-parehas. Pare-parehas tayong tumanggap sa Panginoon. Pare-parehas tayong Kristiyano. And most especially, pare-parehas tayong kabataan. I mean, kayo. Kasi may asawa na, may anak na ako, so hindi na ako kabataan. But then kayo, pare-parehas kayong mga kabataan na nagpapairal ng iisang spirito, and that is called fellowship. Okay? So ngayon mga kapatid, gusto ko, mapapansin nyo, times are changing fast. Ang bilis ng panahon ngayon, noong nakaraan lang, tag-ulan, and then dineclare na Pag-asa na it's the start of the Christmas season or hanging amihan. Marami po sa atin ang hindi natin namamalayan na we are outgrowing each other because most of us has this tendency
na has this tendency to move on in our life na mag-isa. Agad yung mga mukha nila, kala mo mga loner eh. What I'm talking about is, marami sa atin dito, of course, hindi tayo magkakasama ng isang buong linggo. Tama? Nasa trabaho ko, nasa school ang iba sa atin, yung iba nasa tindahan. May tindahan dito, sorry, naisip ko lang. Pero, di ba yung ganun? Hindi naman tayo magkakasama dito and hindi natin namamalayan as time goes fast, na-outgrow natin ang isa't isa nang hindi natin namamalayan. Ano ibig sabihin na na-outgrow? Yung kumbaga, kung parehas tayo ng pananampalataya, nung nagkakilala tayo, hindi natin namamalayan na meron ng mas mataas na ang pananampalataya sa atin, or in terms of skills, meron ng taong, may kapatiran tayo na mas magaling na sa akin magtamburin. Mga ganun bagay. Na-outgrow natin ang isa't isa because of what? The tendency to move on in our life alone. Or moving on with our life na mag-isa. Ngayon, diba, mapapansin nyo ngayon, anong laman ng social media? Most especially pag nag-Instagram ka. Diba? Self-peace. Preserving yourself. Motivational talks, o yung maliliit na may isang video na nagsasabing, you can do it, na mag-isa. Tama? Sino ba yung mga influencer na, ang dami mga influencer na ganun ang sasabihin, na mag-grind ka lang na mag-grind, you can do it alone, kaya mo mag-rise up alone. Ang daming ganun na ganyan. In social media, makikita natin na ang ine-enable sa atin is to improve ourselves and do everything on our own. Ba? Ngunit tingnan naman natin, doon sa binasa natin kanina, ano nga ba ang tinuturo ng banal na kasulatan pagdating sa pagpapalago at pamumuhay bilang isang Kristiyano? I believe na sagot ko na ito noong Gen Talks. Di ba? Yung sinabi ko noon, no one is ought to live a Christian life alone. And paano ba tinuturo ng banal na kasulatan yung tunay na pamumuhay natin bilang Kristiyano upang masabi natin na sa fellowship natin, we are bound by love. Doon sa binasa natin kanina ng mga talata, mga kapatid, ito po ay bahagi ng liham nino. Kaninong letter yan? Sige nga. Tagal. Sino pa pumili nito? Sino nasuggest nito? O, kaninong letter to? Kaninong letter? Kay Apostle Peter. Diba? This is a letter of Apostle Peter at ang mensahe nito ay pinaparting niya sa mga Kristiyano. Okay? Ito ay letter niya to the Christians na pinapanatiling banal ang kanilang sarili ayon sa pagkakatawag sa kanila ng Diyos. If you will be reading chapter 4, yung previous verses from 1 to 6, makikita nyo dito yung dahilan bakit niya sinulat itong yung verses 7 to 11. Hinihimok ni Apostol Pedro na ang mga Kristiyano ay may pamantayan na dapat sundin. Again, nandito na naman tayo. Alam niyo, mahilig akong mag-preach na ang sinasabi ko lagi is meron tayong standard to follow. To be a Christian, meron tayong standard to follow. At hindi ito freestyle living. Nagawa lang ako na mabuti, okay na. No. There is a standard, may panuntunan at pamantayan sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Upang sa gitna ng mga pag-uusig at pangungutya ng mga tao, makapanatili ang mga Kristiyano na nagbibigay ng pagluwalhati sa Diyos. Bakit? Ang sinasabi sa salita ng Panginoon in chapter 4 ay dapat ay handa rin kayong maghirap dahil naghirap si Kristo. Magugulat ang mga tao, ayon sa chapter 4, kung binasa niyo yung chapter 4, magugulat ang mga tao sa inyo kasi bigla sa pagtanggap niyo kay Kristo, hindi na kayo nakikisama sa mga mali nilang gawain. Yun yung introductory part ng chapter 4.
They will be surprised na hindi na kayo sumasama sa kanila. At ano to, imamalain nila kayo. Ano sabi na malain? Mamaliin nila kayo. Pagtatawanan nila kayo. Kukutsain nila kayo. Bakit? Kasi hindi na kayo sumasama sa kanila. That's why in verses 7 to 11, naroon ngayon. Kung mali ang ginagawa nila in verses 1 to 6, ito naman ang dapat gawin nating mga Kristiyano sa gitna ng pag-uusig at pangungutya ng mga taong nang mamali sa atin. Amen? The good thing is, hindi niya to in-address to a certain Christian person. In-address niya ito sa isang church. Okay? So the commandment right now is para sa isang grupo. Hindi to para angkinin lang na iisang tao, pero kailangan angkinin to ng pangkalahatang nakabasa nito. Okay? So tingnan natin ano yung mga kailangan nating malaman. Of course, we are bound by love, and with fellowship, mga kapatid, meron tayong mga pamantayan at panuntunan na kailangan sundin. Una, in doing fellowship, our fellowship must be with holiness. Fellowship with holiness. Pag binasa po natin ng mga kapatid, in verse 7, sinasabi po doon, the end of all things, hindi yata kasama to sa verse nyo, but then I intend na isama to dahil para makumpleto yung thought. Sabi dito, the end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Holiness. When we say holiness, sabi niya holiness, mas malakas, holiness. Mas malakas pa, holiness. Pag sinabi niyong holiness or being holy, hindi ikaw yung tipong goods ka na para sa langit. Hindi yun yung ibig sabihin ng holiness sa atin dito. Holiness is being set apart. Paano yung set apart? May mga kapagsabi nga sa akin, ano ba yung set apart? Mga estudyante, dapat alam niyo yung set apart. Ano yung sasabi ng set apart? Accountancy, meron ba? Set apart. Hindi niya alam ibig sabihin set apart? Ha? Set apart. Ano? Alam niyo, hindi ko naintindihan. Set apart. Ihiwalay. Hindi ihiwa-hiwalay. Ihiwalay. We as Christians were called to holiness, set apart for good works. Tayo ay pinaging banal ng Diyos, ihiniwalay sa mundong ito para gumawa ng mabuti. That is holiness defined for us Christians. Yung holiness, yung unblemished na character, ay hindi pwede sa atin. Yun ay nag-a-apply lang sa Lord. Pag sinabi mong, holy is the Lord, He is not set apart for good works. Yung holiness ng Lord is being unblemished. Pero tayong mga tao, we are holy, set apart for good works. Okay? So hindi na tayo gagawa dapat ng mali. So tayo mga kapatid ay tinawag at inihiwalay upang gawin ang nais ng Diyos. In verse 7, yan ang pinapakita dyan mga kapatid. Ano sabi doon? The end is at hand. Ang katapusan po ay malapit na. May matitinding bagyo, malalakas na lindol, yung kasamaan sobrang laganap, kitang-kita natin, still no one is held responsible until now. Malapit na po ang katapusan mga kapatid, hindi yan coincidence. Sa upper room, yung group chat ng upper room, ay wala kayo sa upper room, no? Dapat nandun kayo para nakikita nyo yung announcement ng prayer. Pero sa upper room, nung binanggit namin doon na sunod-sunod na yung mga lindol nangaganap, si Sister Glo sabi niya, malapit nang dumating ang Lord. And amen. Amen to that. Kasi ang pagdating ng Diyos ay hindi po sa mabuting lagay. Hindi po gano'n yung mangyayari. Ang pagdating ng Diyos ay nasa matitinding delubyo, di ba? Nasa matinding mga kaguluhan, people are confused,
people are fighting, killing each other, doon darating ang Panginoon. At itong pagsamaan ng panahon natin, mga kapatid, is a sign that Christ is at hand. The kingdom of the Lord is at hand. Malapit na. Tatago na ako. Malapit na ang Diyos. Tatago na ako. Hindi pwedeng ganun. The more that we are urged to stand in our faith because the end is at hand. Hindi po ito coincidences, mga kapatid. Ito ay pagpapahiwatig na malapit na ang Lord. May nabasa nga akong joke sa meme sa Facebook na, di ba, kape ka ng kape, tapos mag-a-acidic ka, tapos sasakit yung dibdib mo, parang, tapos mawawala rin. And parang alam mo yun, yung parang, ano yun pagpapahiwatig ni Lord na kaya ka niyang kunin anytime. Di ba? Kaya ka niyang kunin anytime. Babang, anak, pwede kitang kunin anytime, papararas ko sa'yo ng konti. Malapit na ang Diyos. At tayo dapat, mga kapatid, the instructions here of Peter is para makapaghanda po tayo. Di ba? Lagi natin sinasabi, pagpaparating na mga kalamidad, dapat meron tayong go bag. Sabi ni Pastor kanina, di ba? Go bag. Ako meron akong bag. Meron din akong go. Pero wala akong go bag. Di ba? Yung mga bagay na dapat handa natin, rule of thumb, sabi nga namin kanina, nag-uusap kami doon sa kwarto. Rule of thumb, in basic life support is make sure na dapat ligtas ka bago ka rumisponde at tulungan yung ibang tao. Yun ang rule of thumb sa first aid and basic life support. Pag lumindol at may kakayanan ka mag-rescue, make sure na ikaw muna ang ligtas. So anong una mong gagawin? Survey the area. Sino dito nag-BLS? Wala pa? Nag-basic life support ba first aid? Ang una step is survey the area. Para tingnan mo kung pwede ka, kung meron bang threat against you, may iwasan mo. Kasi pag ikaw mismo, hindi ka ligtas, may compromise kang ililigtas, tapos yung sitwasyon nyo hindi rin ligtas, dalawa pa kayong poproblemahin nung next na magre-rescue sa inyo. Tayo, mga kapatid, the reason why sinasabi ito na Apostol Pedro sa atin is para makapag-prepare tayo ourselves. Dahil ang Panginoon po ay malapit nang dumating. Paano mo ito pinaghahandaan? Paano mo inaalala o kinukonsider to everyday? Malapit na ang Diyos, anong pwede kong gawin? And sinabi doon ni Apostol Pedro that we have to what? Therefore, be self-controlled and sober-minded. Self-control and sober-mindedness. Ano ang pagiging sober-minded? Saan nag-uugat yung sober-mindedness? Kaya sinabi niya to. Ano ba pag sinabi sober? Sober ka na. Grabe ka na sa... Sorry. May tumawa naman. So, thank you sa mga tumawa. So, mga hindi, yari kayo sa akin. Joke lang. Sober ka na. Sober na kayo, Inis ako. Hindi, joke lang. Ano ba sabi na sober? Pas tumawa ka? Hindi ka to, ano ba yan? Sober. Saan ito nag-uugat? Sa pagiging minum ng GSM Blue. Pagiging lasinggero. Pag sinabi mo sober is hindi ka na nagbibisyo. Sober-mindedness. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Now, being holy is not being perfect. Gusto ko sabihin sa inyo, let's set things straight. Being holy is not being perfect. Meron tayong desire na ang mga bagay-bagay ay dapat ayon sa naiisip natin. But being holy is not being perfect. And of course, being holy is not without sinning. Kasi mga tao tayo, mga kapatid. Every day, meron tayong struggle to what? Meron tayong struggle to do what is right. And yet, because we are in our fleshly body, laging tayong merong tendency na gumawa ng mali sa harapan ng Diyos. Kita niyo example kanina umaga, sabi ni Pastor, ngayon, iniisip niyo pa lang, di ba?
Ngayon pala, may naisip na kayo na mali tungkol kay Pasmark. Sabi si Pasmark, para taba-taba na siya. Kaya ang boring naman itong kausap ni Pasmark. Ang Christian life, mga kapatid, is a lifetime pursuit of holiness, yes, but can you live a day without even committing sin? Ngayon, anong gusto sabihin ni Pastor Mark dito? Ang hikayat sa atin ni Apostol Pedro, ang magkaroon tayo ng pagpipigil sa sarili at hindi na tayo malango sa iba't ibang klase ng bisyo. Bakit? Kasi tayo yung mga taong lumalapit sa Diyos. Tayo yung mga taong pinapahayag natin sa labas na Kristiyano kami. Tapos makikita nila tayong wala tayong self-control. Di ba? Tayo makikita ng mga taong unang-una pang shot ng alak. Tama bang gawin natin yun? Joke lang. Ngayon mga kapatid, kaya ako sinasabi sa inyo ito because people are looking into us. Kaya itong mga sitwasyon na mga Kristiyano dito ay inuusig sila ng mga tao. Take note, gusto kong makita niyo yung environment nila that time. Yung situation nila, they are being persecuted. Kinukutsa sila ng mga tao because of their belief and faith. Kaya ang sabi sa kanila ni Pedro, wag na kayong magbibisyo. Dapat meron kayong pagpipigil sa sarili. Live a holy life, set apart for good works. Wala kayo ibang gagawin kundi yun lang. Para hindi ito mag-connecta sa ating Panginoon na, ay, ito mga Christian na ito, mga ano naman ito mga hipokrito naman Ngayon, mabuti, tas pag nasa bahay na sila, ganito na yung tsura nila. Pag Sabado, bago mag-church, iinom muna sila ng alak, magpapakalasing, ang daming bisyo. Ngayon mga kapatid, gusto kong tanungin sa inyo, paano ba nag-e-entail ang karakter na ito sa buhay natin bilang isang mga batang Kristiyano o kabataan? Tayo ay napapaligiran na maraming bagay that can, again, get our focus from following God. Cellphone, social media, the desire to be acknowledged and recognized, vices, trends. Ito ba yung mga bagay na umikot sa mundo natin? Ito ba yung mga bagay na nagmamanipulate sa atin, na bumubuhay sa atin araw-araw, na magkaroon tayo ng desire na, pansinin nyo naman ako, pogi-pogi ko Pansinin nyo ako, ang galing-galing ko sa ganito Tapos pag hindi na tayo napapansin, then what? Yoko na. Doon ako sa iba, yung mapapansin ako. Cellphone. Baka wala tayong ginawa sa isang araw kundi mag-cellphone. Alam niyo po mga kapatid, nung nagkaroon ng camp ang church noong 2018 saan ka nag-camping nun? Sa Gumihan? Yung nandun si Arel, anak na mayor. Gumihan yun, ano? Yun yung 3 days na walang cellphone na halos. Kasi walang signal. Literal, walang signal. Parang nandun lang kami sa taas. Kung may nangyari sa amin, bahala na. Kasi walang signal talaga. Kasi may walkie-talkie doon, pero isa lang may hawak, yung guide pa namin. So siya lang may kakayan ng magipag-communicate sa mga nasa baba. Gano'n. 3 days, no phone. Nandun ka ba, Jane? Diba? Sino dito man nandun sa Gumihan? Yan, anak ng mayor, hinatid yan ni mayor. Kala dyan, paite. Naranasan namin walang cellphone at all 3 days, not because we intended na wala, but because the situation tells us to do so. Wala kang magagawa. Kundi makinig doon sa fight song ni Arel na pinapatugtog niya paggabi. This is my fight song. Tugtog niya paggabi, matutulog na lang kami. But then mga kapatid, cellphones are highly addictive. The algorithm ng social media, highly hooking yan. Hindi nyo man aminin sa sarili nyo, pero marami sa atin is hooked sa pagsusokmed. Sino dito walang Facebook?
O di ba? Walang mga pagtaas ng kamay sa atin. Kasi lahat tayo meron yan. So dito walang IG. O di ba? Messenger. LinkedIn. O di ba? Yun ang wala kayo. Kasi pantrabaho yung LinkedIn eh. Pero lahat tayo, hook tayo. Kung connected tayo by the light, tingin ko mas masasabi ko mas connected tayo ng social media. Kasi mas marami tayong oras for that. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kapatid, paano nagkakaroon ng impact yung mga outside things na ito sa buhay nyo? Check yourself. Check ourselves. Baka ito na yung umiira sa atin eh. Alam niyo ba, nung ako po ay nag-duty, siyempre kasama sa nursing curriculum, is mag-duty sa ospital. And I got that privilege na mag-duty sa isang mental institution sa Mariveles, Bataan. So before kami bigyan ng pasyente, there is a half-day session tungkol sa self-awareness. Bakit? Bakit namin kailangan mag-self-awareness session? Kasi we never know, kapag kinausap namin o binigyan na kami ng mga pasyente na merong, ang tawag sa ganon? Mentally challenged, mentally disturbed. You'll never know, baka ikaw, paglabas mo, and mind you, nakakahawa talaga siya. So kami, kailangan namin mag-self-awareness session. Anong ginawa namin? Sinet namin, in-establish namin sarili namin na ako si Mark, ito ang mga magulang ko, ito ang mga pangarap ko, these are my favorite people, ano ang gagawin ko paglabas ko dito. Sinet namin yun, isang kalahating araw. And tayo mga kapatid, are we still checking on ourselves? Are we still checking our hearts as a Christian? Na Kristiyano ako, lingkod ako ng Diyos, ako ay may mga kapatiran sa Living in Light Ministry, at ang goal ko is ipalaganap ang salita ng Panginoon. Check ourselves. Baka nagpapaikot sa mundo natin is yung mga bagay sa labas. That's why our fellowship should be with holiness. Huwag tayo mag-fellowship ng puro kalokohan lang. Merong panahon sa pagsasaya, mga kapatid. But then, if we are gathering because of being together as Christians, let's have fellowship with holiness. Amen? Sabi mo sa katabi mo, magpakabanal tayo. That is being set apart to do good works. Mamaya, lumalabas nyo, kaganyan, no? Magpakabanal talaga eh. So, number 2, we have to do fellowship with care and concern. O, ito na. Magbibigyan ko na kayo. Ito yung gusto nyo marinig sa akin, di ba? Fellowship with care and concern. In verses 8 to 9, ay pinakita doon ni Apostol Pablo yung intention na dapat ay magmahalan ang bawat isa sa atin. Tanong ko sa inyo, mahal nyo ba yung kapatiran nyo? Di ba? Hindi tayo makasagot na malakas. You want to be bound by love in fellowship, and yet, mahal mo ba yung kapatid mo? Amen. Teka, isipin ko lang kasi parang hindi ko masyadong trip yung suit niya ngayon eh. You want to be bound by love in fellowship, ikaw mismo dapat kaya mo sagutin, mahal ko yung kapatiran ko. Mahal ko yung katabi ko. Tingnan nyo ngayon yung kanan at kaliwa nyo. O, di ba? Love nyo ba yan? Oh. Jill, ba't galing sa ilong, Jill? Ba't galing sa ilong? Mahal nyo ba yung kapatiran nyo? Mahal nyo? Seryoso? Mga kapatid, sa totoo lang, ang pag-ibig padating po sa banal na kasulatan is really a big word. Akala natin, parang simple-simple, when say love, ay pas, meron yan 3 klase ng love. Agape, Phileo, Eros. Agape, conditional, unconditional. When you say love in the Bible, it's really a big word. At para po sabihin ko sa inyo mga kapatid, ang qualifications ng love in these verses is to love earnestly. Love earnestly. May qualification pong pagmamahal. And when we say earnestly, ano yung sabi na earnestly? Yun po ba yung pagiging maaga? Hindi, early yun. Earnest. Thank you. Then may laugh track kayo dito eh.
Tapos may palakpakan. Ano ibig sabihin earnest? Oh, di ba? Pili-pili kayo ng verse. Tapos, hindi natin ma-define. Earnest is being serious. Kaya tatanungin ko kayo ulit kasi yun yung criteria ng pagmamahal sinasabi dito. To love earnestly. To love one another earnestly. Ngayon, tanong ko sa inyo ulit, mahal nyo ba yung katabi nyo? Tingnan nyo nga. Tingnan nyo nga sa mata. Tingnan nyo nga sa mata. Tingnan nyo. Harap likod nyo. Tingnan nyo nga. Love nyo yan, ha? Love nyo yan. Tama na. Tama na. Oo na. Love nyo na. Sige na. Love is being serious. Earnest is being serious. Seryoso tayo sa pagmamahal dito, mga kapatid. Yung pag-ibig po ni Kristo is beyond being earnest. Amen? It is genuine. It is authentic and beyond words. Yun po yung pag-ibig that covered multitudes of sin. Tingnan nyo dito, di ba? Since love covers multitude of sins. It is also found in Proverbs. But I want to tell you, mga kapatid, na yung pinakita ni Kristo sa krus po ng Kalbaryo is loving us earnestly. Seryoso po ang Panginoon sa pagmamahal sa ating mga kapatid. Si Lord, hindi po yan salawahan. Mahal niya po tayong lahat. Hindi po nag-aanyong o nagdi-disguise ang pag-ibig niya sa atin. But His love is beyond being earnest. His love is beyond being serious, that it covered all of our sins. Amen? So minahal ng Panginoon niyang katabi niyo. Huwag kayong mag-alala. Mahal ng Lord yung mga katabi niyo. Katulad kung paano kayo minahal ng Diyos, ganoon din ang pagmamahal ng Diyos sa katabi niyo. At this same love is the one we ought to share to our brethren. Bago natin to ibahagi sa labas, yung pagmamahal ng seryoso is dapat una nating pinapakita sa mga katabi natin. Kasi yun ang sinabi sa salita ng Diyos love each other earnestly. Sinabi ba niyang sa labas? No. Unahin niyo muna sa loob. I-uphold niyo muna yung pagmamahal ng seryoso sa loob. I-uphold niyo muna yung pagmamahal ng seryoso sa katabi mo. Sa katabi nyo. Pag tayo nag-fellowship, we have to show this kind of love. The same love that Christ showed to us. The same love that brought Christ to die for our sins. Yun yung pagmamahal na dapat natin ipakita sa kapatiran natin. Do not wait. Huwag na natin hintayin na yung kasama natin, nakaratay na sa banig ng karamdaman bago natin siya mahalin. Huwag natin hintayin na nakalagay na siya sa loob ng isang kahon bago pa natin sabihin sa kanya, mahal kita kapatid. Huwag na natin hintayin kung pwede naman nating ipakita at paramdam na to ngayon pa lang. Amen? Huwag nating palagpasin ang pagkakataon na hindi man lang natin makumusta, diba, yung ating mga kapatiran. Let us be genuine in our love. Huwag tayong plastic. Okay? Bawal po ang plastic dito sa church. Wala na makapag-amen. Yari tayo dito. Bawal po. Yan ang sineset apart. Pero hindi sila tinatapon anong ginagawa sa kanila. Nire-recycle. Hindi natin tatapon yung mga plastic. Kasi nire-recycle yan. Gagamitin uli yan. Wordplay. Di joke lang. May plastic ba dito? Walang plastic? Kaya yung katabi nyo. Pitik-pitikin nyo ng konti. Baka tumunog. Next. Verse 9. Ano sabi sa verse 9? Lagay mo sa verse 9. Ito gusto ko to. Show hospitality to one another without grumbling. Dre, handa man yung sakyan. Dali natin sa hospital daw. Show hospitality. Ano ba yung sabi ng hospitality? Sige nga, tinatawarin nyo sa joke, hindi nyo pinatuloy yung joke. Ano yung sabi ng hospitality?
Ano? Hospital. Kasi ang mga Pilipino, kilala daw sa pagiging hospitable. So, ano ibig sabihin ng hospitable? Ano ibig sabihin ng hospitality? Yung mindset po ng pag-hospital. Hospitality. Oh, wordplay, joke lang. Meron ba? Okay. Welcoming people. Yun na yun? Ano pa? Caring. Ano pa? Pagpapahalaga. Nag-search siya kayo. Bawal Google. Joke lang. Okay. Be hospitable. That is the command of Peter sa atin. Be hospitable. And hospitable from the word hospice in Greek, which means to receive a guest. So, bakit hospital yung tawag sa hospital? Bakit? Bala nyo, i-search nyo na lang. But then, the concept of it is taking care of guests. Receiving and taking care of guests. Kaya sa hospital, anong ginagawa sa hospital? Diba? Nire-receive and taking care. So tayo mga kapatid, we should be hospitable sa ating mga kapatiran. Kaya ba nating i-receive at mag-take care sa ating mga katabi? Ayoko pas, wala akong pakialam sa kanya. Ayoko dyan pas. Ayoko dyan talaga. Ganun ba tayo? We have to be hospitable. Ang gawain po, ito po ang gawain ng isang Kristiyano mga kapatid. Ang tanggapin ang bawat isa na walang pag-iimbot. Kaya ba natin yun? Kaya ba natin yun? Ate, pwede ba kitang kausapin? Ayoko, wala akong time para sa'yo. Kuya, pwede mo ba tulungan dito? Ayoko, di ba kaya mo na yan. Ilang taong ka na eh. Ganun ba tayo? Si Arel, ganun ka, Arel? Ganun ka? Kaya pala di mo pinagbuksan ng... Joke lang. We have to be hospitable, to receive a guest, to take care of them, to be of help, to be of a helping hand sa mga kasama natin. Ito po ang gawain natin para sa ating kapatiran. Amen? Paano ba natin ito maripakita sa mga kapatiran natin? Because kanina, ang pinag-usapan natin ay ano? Paano natin i-share yung love natin sa ibang tao? And basically, what we have talked, yung ating mga answers ay nag-predict dun sa mga ginagawa natin sa labas. Yan ang tanong, paano mo ito papakita sa kapatiran mo? Which is very close to you right now. Sige nga, ano ba makapagbigay ng example? Paano may papakita? For example, si Ate Giselle, paano niya papakita yung kanyang concern kay Abby? Ha? Ano? Kumustahin, okay. Tapos, ay, Abby, kumusta? Okay lang ako, par. Okay na. Diba, ganun ba yun? Si Kuya Harvey, halimbawa, paano mo papakita yung concern mo kay AJ? 3, 2. Praying for them. Exactly. The most basic and primary thing that we are ought to do is to pray for them. Okay, next. Halimbawa sa Ate Thea, para mo papakita yung care mo kay Ate Irish. Hindi bilang magkamag-anak, kundi bilang mga Kristiyano. Meron ba? Para na-caught off guard si Thea. Kamustahan, okay. Si Kuya June, paano mapapakita yung care mo kay Arel? Meron ba? Kung ano yung need niya, exactly. Diba? Kidding aside, lighter note, maaari tayong mga ganyan pinaka-basic na pwede natin gawin. But then, paano natin ipapakita sa kanila yung pag-ibig natin is being there all the time. Being there sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkataon na maaring ibigay sa atin ang sitwasyon o sirkumstansya, nandoon tayo. I got the chance to talk with Pastor Glenard ng GCC.
And ang dami nilang youth. Sobrang closely knitted sila. Sabi ko, Pas, anong ginagawa nyo para masustain sila? Or yung hindi kayo maghiwa-hiwalay. Ano sabi nila sa akin? Dapat pa sa lahat ng oras nandun kayo. Birthday, nandun kayo. May patay, nandun kayo. Hindi para magkikape ha, o makikain. But then nandun kayo para parte kayo ng lahat ng okasyon o event sa buhay nila. Because being there for them shows na totoong mahal mo sila at yun ay walang pagkukunwari. So ako agad-agaran ako na-correct. Para na-review ako, sabi ko, Lord, thank you. Kasi nakausap ako yung mga ganong tao na, oo nga no, hindi nga lang pala sa church dapat umiiral yung relasyon natin bilang mga kapatiran. But we must also be for each other, each and every moment of our life. May problema sa mga magulang, pag-pray natin sila. Puntahan natin sila, pag-pray natin. May problema sa pag-aaral, hayaan nyo sila, joke lang. May problema sa pag-aaral, tulungan natin sila. May birthday, makikain, magpapanalangin, makikain. Magpunta tayo sa kanila para mag-celebrate. Pag meron nawala sa kanila, makidalamhati tayo sa kanila. That is being there for them all the time. That is being hospitable. Amen? Ang fellowship po natin, mga kapatid, ay dapat napupuno ng pag-ibig at pag-alala sa ating mga kapatiran. Hindi paninira, hindi pagchichismis, kung hindi tunay na pag-ibig para sa bawat isa. Nang sa gayon, lalo tayong pagtibayin at buklurin naman sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ating Panginoon. Lastly, fellowship with service. Fellowship with service. Mga kapatid, mahalaga po ang fellowship, yes, I understand. But of course, mahalaga rin po ang pagsaserve sa Lord. Amen? Mahalaga po ang pagsaserve sa Lord. Amen? Mahalaga po ang pagsaserve sa Lord. Amen? In all forms of service, mahalaga po yan sa harap na ating Panginoon. Isa sa mga pangunahing representasyon ng pakikipagkapatiran ay paglingkuran ang iyong kapatid. Tingnan natin yung verse 10. Ganda nito. As each has received a gift, use it to what? To serve one another. Anong gift natin? Anong klaseng gift ang meron tayo that we can serve one another? Pas ang gift ko magtamburin, alam ka na sayawan mo yung kapatiran mo, diba? Ang weird. Diba? Anong gift yung sinasabi natin dito? Yung gift of that is yung being loving. A loving person, a concerned person, a concerned Christian. Yung inaalala natin sila, gift po yan mga kapatid. Ito yung pauri na paglilingkuran sa kanila, yung maalala natin sila, yung kalingahin natin sila. We have to serve one another. Amen? Hindi nangangailangan po ng espesyal na kaloob ang paglilingkod sa iyong kapatid. Pas, wala akong gift sa ganyan eh. Wala akong special skill para paglingkuran yung kapatiran ko. Hindi po nangangailangan ng special skill, mga kapatid, ang paglilingkod. Ito po ay mag-uugat sa pag-ibig ng Diyos dahil tayo ay katiwala ng kanyang biyaya. Ano sinabi doon? To serve one another as good stewards of God's varied grace. Katiwala tayo ng biyaya ng Panginoon. Yung tinanggap natin biyaya galing sa Kanya, pinagkatiwala sa atin yun upang gamitin para maglingkod sa iyong kapatiran. Mamasayin ko mamaya yung paa ni JR. Kasi parang ayaw mo maniwala. Tanggalin mo yung sapatos mo. Di joke lang. Pero yun mga kapatid, we have to serve each other. Nahihirapan yung isa, tulungan natin. Kanina, dami ko example, no? Kanina nung ihatid ko sila Sharina papunta sa bahay sa taas, merong isa na lumubog yung gulong ng motor niya sa kanal, niya sa Morning Star. Hindi ako makadaan kasi supposedly papasok niya yung sasakyan niya sa garahe, pero nakaharang yung motor, tapos nahulog pa yung gulong sa imburnal. So pagkakita ko, the first action to do
is to help him. Hindi ko alam kung paano, kasi mabigat yata yung motor. So, pagpunta ko doon, buhat motor, sabi siya ng thank you, you're welcome, pasok sa sakyan, alis. Yung uri, mga kapatid, ng pagtulong sa kapwa, ay isa dapat automatic reflex na ng katawan natin bilang Kristiyano. Dapat automatic na sa atin na tumulong. Automatic sa atin maging mabuti. Automatic sa atin maging maalalahanin sa kapwa natin. Why? Because we are good stewards of God's varied grace. Katiwala tayo ng biyaya ng Diyos. Remember, sinabi kanina umaga, hindi tayo karapat-dapat sa kahit katiting na biyaya ng Panginoon. But then, God is so good and He is so loving to us na pinaging dapat niya tayong makatanggap ng kanyang biyaya. So all we need to do with this grace is ingatan to. Kasi hindi ako karapat-dapat din sa biyayang to, pero pag-iingatan ko to at gagamitin ko ito para paglingkuran yung kapatiran ko. Eventually, you will serve other people too. Amen? 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 And lastly, mga kapatid, as we have fellowship with service, dapat gamitin po natin din ang ating mga kaloob. In verse 11, it says, as whoever speaks will speak, whoever serve will serve. As God, or who serve by the strength that God supplies. So, ito ay in a broader sense. Hindi po to sinasabi ni Apostol Pedro para sabihin, yung magsalita, yung maglingkod. But then every one of us is encouraged to use our gift. Maglingkod tayo base sa kung anong kaloob ng Diyos na binigay sa atin. Amen? Anong gift ang binigay sa inyo? Diba? Leadership. Anong gift ang binigay sa inyo? Singing and dancing. Anong gift binigay kay Renzo? Pagigitara. Anong gift ang binigay sa iyo? Ilea, leadership? I doubt. No pressure. Si AJ, anong gift ang binigay kay AJ? Mag-drums. Si Giselle, kumanta daw. Ha? Si Abby, anong gift ang binigay sa'yo? Diba? Lahat tayo merong gift na binigay ang Diyos sa atin at kailangan po natin itong gamitin. For what reason? Is to be for God to be glorified. Sabi doon, in order that in everything God may be glorified. The highest goal in this preaching ay ipahatid po sa inyo na kailangan nating gawin lahat ng sinabi ko to glorify God. So kita niya meron dash. After everything that Peter has said, loving one another, taking care of each other, be hospitable, yung be sober-minded and self-controlled, use your gifts. Ito pong mga bagay na ito, mga kapatid, is in order that in everything, God may be glorified. Yung nabuklod-buklod tayo sa pag-ibig is a secondary thing actually. Kapag ginawa natin ito, mga kapatid, the first goal na naabot natin is madakil at maluwalhati ang Panginoon. The result of that is us being bound by love. Amen? So, hikayatin natin ang mga sarili natin na may taas muna ang Panginoon bago ang ating mga sarili. Ang mga iglesia po noon, mga kapatid, at yung pananampalataya noon, nagawa nilang umiral up to this moment. Why? Because yung mga kaloob nila ay ginamit nila. Imagine if these first forefathers, mga forefathers natin, yung mga Christians in the early times, hindi nila ginamit yung gift nila. Pero nagawa mag-exist ng church up to this moment because there were people na ginamit yung gift nila. There were people who were set apart and did their good works. There were people na nagpakita ng tunay na pag-ibig sa kapwa at kapatiran nila. There were people who showed concern and care to their brethren. There were people who served their brethren. And there were people who served God the most.
Now, anong kailangan natin gawin? Gawin din yung ginawa nila. Sa ating po pagtatapos mga kapatid, ang tunay po na layunin ng pagiging banal, ng pagmamahalan at paglilingkod ay upang magdala ng pagluwalhati sa ating Panginoon. It's not to make yourself feel good. Hindi po para, ay, okay ako din sa church na to kasi I feel good in this place kasi kinikare nila ako. No. We will pursue holiness, give concern to our brethren, and help each other because we want to glorify God. The fellowship will come after. Kailangan muna nating hikayatin ang bawat isa sa atin na gawin ang mga bagay na ito. At huwag natin kaliligtaan mga kapatid na makibahagi sa mga pagtitipon-tipon. Ito lang ang paraan upang mapanatili natin ang pagkikipagkapatiran bilang mga Kristiyano. Hindi tayo pwede mag-exist as a group nang hiwa-hiwalay tayo. We have to be bound by love. We have to do fellowship every now and then. Huwag natin iwasan yung, meron tayong gathering sa, kunwari, halimbawa lang sa justice dun tayo mag-fellowship. Ayoko, daw pupunta, tinatamad ako. Huwag natin kaliligtahan mga kapatid. This is our only way to show our love to each other. Without being together, everything that I had said will be put into vain. Kailangan natin gawin ito. Ito yung pamantayan na pag-ibig na sinasabi ng Diyos sa atin ngayon. To live a holy life, to take care and give concern, and to serve one another. Tayo po lahat ay manalangin. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon. And Lord, right now, we are definitely, Lord, kami po ay nagpapakumaba sa inyong harapan. Asking you, Lord, to intervene and work in our hearts right now. Maaaring marami po sa amin, Panginoon, ang namuhay ng Kristiyano mag-isa. Wala po kaming nakausap. Wala pong tumutulong sa amin. O minsan, Panginoon, maaaring iniwasan po namin yung mga kapatiran namin dahil gusto po namin mapag-isa. But Lord, right now, we want to change these ways. We want to refocus as you have said unto us. We want to rebuild, Lord, this ministry na meron pong genuine and authentic love for each other. We want to help our brethren, to take care of them, and to serve them with the gifts of grace that God has given to us. Panginoon, tulungan mo kaming matayuan ang pamantayan na pag-ibig na sineset mo sa amin. Nang sa gayon, Panginoon, sa paggawa namin ng mga bagay na ito, ay maluwalhati ka po namin ang higit sa lahat. Pagtibayin mo ang relasyon namin bilang mga magkakapatid, O Diyos, at huwag mong pahintulutan, Panginoon, na ang kaaway po ay kunin ito sa amin. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-ibig, you have covered our sins. Because of love, we have been found, Lord, to live a second chance in life. And because of your love, Lord, we are confident that at the end of this world, we will be with you. Salamat po, Panginoon. Tulungan niyo po kami patuloy na buklurin po ang isa't isa at ikaw po, Panginoon, na laging maitaas sa lahat ng aming gagawin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo at ang lahat ng kabataan ay magsasabi ng